nakaw eh. Yan ang Okay. problema mga kababayan, yung nakaw. Oo. Diyan talaga tayo nagpo-problema eh. Oo. Yung nakaw na yan, di mapigil ni BBM eh. Oo. Pero yung aside from the education sector po, yung health, in terms of health, yung universal healthcare system po natin, maski na papaano, nakakaano na, no? Ibalik Marami na nila silang mga... ang 60 billion ng Pinabalik namin sa na po. PhilHealth. Oo, pinabalik na po, di ba, ng At sabi ng Supreme Supreme Court, huwag na kayong... Hindi pa sila balik ng buong 60. Oo. At sabi, huwag na kayong magdagdag. O PDIC namin, isuli nyo. Bakit ganyan? Lahat na lang kukunan nyo. O, itong Maharlika funds, nasaan na yun? O, pera din naman ng land bank yun. O, diyan kami nagpipensyon eh. Oo. Kung mag-bank Bank crash run. yan, o, sinong babayad ngayon ng pensyon namin? Oo. Di ba? Speaking of PhilHealth, bukod po sa, di ba, pinapabalik nga po ng Korte Suprema yan, sa tingin niyo po ba sa isyong ito, dapat may papanugutin din po? Sa PhilHealth? Opo. Oo naman. Hindi ba yan may malversation yan na kaso yata? Hindi ko alam anong status doon. Ang point doon is, bakit mo naman BBM ginawa yan? Alam mo naman yung PhilHealth lang inaasahan ng mga tao, kukunan mo pa. Sabi niya, reserve na yun. In the first place, that's not allowed by law. 19 billion ang utang ngayon ni BBM, gusto pa niya dagdagan. So ito, he will go down in history as the biggest spender and biggest utangero Utangero. in the history of the Philippines. Sabi niya, bawian naman kayo, you will go to jail. Sabi niya, nasaan na ang first cousin niya si Martin Romualdez, diba? Do you think that's going to be the answer if makulong po si dating Speaker Martin Romualdez? Siya ba yung kaabang-abang? Siya ang kabang-abang dahil siya talaga ang yung central figure kung sa ombudsman pa. Kaya nagagalit siya pag sinabing master plunderer siya eh. Di ba? Nagagalit siya eh. Bakit ka magagalit? Yun naman talaga ang tinawag sa iyo ng ibang news dyan. Pag kami nagsabi, masama kami. Pag iba ang nagsabi, okay lang. Ba't mo kami iyahabla? What can you say po in terms of yung pamamalakad po ng ating Pangulo the past 4 years? Ang Pangulo natin, he's really an absentee president. He only shows up for mga ayuda, mga, alam mo na. So, cutting the ribbon, and it's only after the flood control corruption expose that he came out reporting on everything. Kulang na lang traffic ang i-report niya eh. So, he's really an absentee president. And because, well, in the first place, he doesn't have the discipline. He never had a real job in his whole life. At maybe yung pag-senador niya, yun na yun. Diba? So, kasi, alam na natin yun that he did not even have a college education, etc. So, hindi siya, kumbaga, wala siyang discipline, wala siyang diligence. So, you share the same as Ms. Cora na walang vision yung ating Pangulo. Wala po talaga siyang, kumbaga, end goal kung saan niya gusto papuntahin yung ating bansa. Wala, kasi nga, he has no idea. He is not fit for this job. He has to rely on his advisors, and even former NEDA Secretary Monsod said that she does not believe na may reforma pa under his administration dahil sa mga taong nakapalibot kay BBM. Si Winnie Monsod na yun nagsabi, professor ko yan, sa Calculus Economics. Okay. So yung kanya nga, so yung feeling po ninyo, dahil nga wala siyang vision, hindi po talaga siya nakapag ng trabaho, yung governance naman po niya, yung mga polisiya niya, sabi mo nga yung peace and order situation din po. At for that one, what can you say about that? Alam niyo, makikita niyo sa kung may vision nito at saka plano talaga si BBM, dapat by this time, 4 years na, malapit na nga, 23 months na lang siya, naipasa na yung mga batas na dapat ipasa. Pero tingnan nyo, yung record ng Congress natin, ng House of Reps, tsaka Senate, kung ano ba talaga ang pinasa nila. Diba? 26 pa lang daw out of the 52 in terms of yung mga leda. Hindi niya ipapasa. Yung pinasa na ng House of Reps na isuspend na ang collection ng VAT at excise taxes sa fuel, bakit hindi niya ipapasa? Siyang presidente Isang lang niya dyan sa Presidential Legislative Liaison niya, orderan sila na, ito priority ko ito. Bakit pa siya
nag-order ng special session in Congress, tapos hindi naman niya pinasa yung pinaka-importanting batas dapat. Huwag na i-collectahin itong VAT at ito nagpapahirap sa atin eh. Okay. Oo, laki ng VAT. Nagbayad ako kagabi sa birthday party ng ano Oo, ko. Nakagulat ako. Sa buong Asya, tayong pinakamataas na VAT, 12%. Bakit ang Vietnam? Ang ganda-ganda na ekonomiya, 6% lang naman ang VAT talagang gusto kasi ganito yon. Sa totoo lang talagang kukurakutin nila. Kasi yung mga excise tax, tsaka VAT sa fuel, pumapasok yan sa unprogrammed funds sa national budget. Diyan kumukuha si BBM nung kanyang parang kitty-kitty niya ba? That's his kitty for his projects. Diyan 2024, diyan sila kumuha ng flood control funds na naging ghost projects at sabay kickback nila. Yan Okay. kaya ayaw nilang i-suspend din yung collection ng VAT at excise sa fuel kasi nga meron silang quota. Meron silang quota at target na kailangan mapasok yan sa unprogrammed funds. Okay. Kasi nga puro siya kwento na gusto niya may legacy project. Ano bang legacy project ni BBM? The bottom line is, in 4 years, he failed as a president. Our economy is a disaster. And in 2 years, I don't think we can recover economically. What makes you think that bagsak ang ekonomiya sa 4 years? What makes you think in 23 months kaya pa ito ni BBM? Pero he just pretends. He travels. Kunyari, kumukuha siya ng investments. When you look at the foreign direct investments, bumagsak yun by almost 50%. Yun na nga. Diba? Oh, that's what Diba, Ms. Cora said. nakakaya yan na billion-billion ng pera ng mga taxpayers, sinagamit nyo sa travel nyo. Tapos pagbalik, wala naman kayong dala. Zero. Okay. Paano yan ang employment? Paano employment? Wala. 2.5 million walang trabaho. Unemployed, oo. Underemployed, sabi ni Cora Guidote, 15 6 million. Sabi 6 niya. million. Yun Kaya ang 10 million ang yun kulang sa part-time. trabaho. So, ang problema talaga, corruption, ang number 1 na sanhi ng dulot ng kahirapan natin. Kasi Okay. yung pera natin na dapat mapunta sa mga tamang serbisyo at tamang mga infrastructure ay kinurakot nila. Okay. Number 2, problema talaga dyan, walang trabaho. Kaya yung inflation na yan, yung sinasabi kanina ni Cora, Yeah. yung inflation na yan, hindi niya makontrol kasi wala namang Unemployment. Wala namang employment. O pag sinakyat pa, ito pa, inakyat nila yung yung dinagdagan nila yung daily wage. Dinagdagan mo, there's more money to spend. Pero ano ba naman yung 200 pesos na dagdag mo? Magkano ba naman yung mabibili mo doon sa bawat 75. araw? So, everything is patchwork, BBM. Patchwork. Pag ito, may konting butas, may masisira na patch. Kumbaga, band-aid Ito, solution. patch. Patchwork. Kaya walang total na from the start, Holistic. wala talaga. Kasi Yeah. nga, yung sinasabi ko, 6 na buwan pa lang siya doon, smuggling na agad ng sibuyas eh. Nako. Ano po siguro, let's talk take nga, from the 2022, 23, 24, 25 na mga State of the Nation addresses. May tatlong naisip na review ko yung speech niya eh. Number 1 dun sa 2022 niya, yung food production. Okay? Dagdagan natin ng 2. Yung last year, sabi niya, mahiya naman kayo. So, ibig sabihin, anti-corruption. Okay, tapos yung infrastructure niya. Dito sa food production, poverty, alleviation, etc. Ngayon, tingnan natin yung food production. Sa 2022, siya ang Secretary of Agriculture. Ewan ko ba kung bakit mo pinuntarya yan, BBM? Ha? Talaga bang may pakay ka talaga. May balak ka. Kung bakit, wala pa akong alaman na presidente. Tagal ko na dito sa gobyerno na siya ang maging secretary ng agriculture. Pero sa loob lamang ng 6 na buwan, nag-smuggling na si sibuyas. Parang gold na yung sibuyas. Hanggang ngayon, may nadidiscover pa sila mga smuggled na sibuyas sa mga refrigerated na mga warehouses. So yung food production mo, bagsak. Bakit? Import ng import si BBM kasi hindi nga tayo makaproduce. Bakit tayo hindi makaproduce? Kasi ang takas-taas ng cost of production, wala pa irrigation na binibigay ng gobyerno at tingnan mo naman,
Biro mo ba naman ang fertilizer na pag-start ng term niya ay wala mang 1,000 isang sako sa 50 kilo bags. Ngayon ay 1,600 na per kilo bag. Paano mo naman makuproduce ang palay sa ganyang kalaki ng fertilizer kung wala ka rin namang tulong sa irigasyon at yun bibilin pa ng gobyerno ang palay sa 10 pesos lang per kilo na raw. Grabe kayo, grabe kayo. 2022 nyo pa pinramis yan. Anong solusyon nyo sa food production? Ang solusyon mo, BBM, import ng Imported. import. Pag nag-import ka, alam mo naman yun, ang peso ngayon ay 61.75 na. Sige ka import, tapos mataas ang dolyar, o edi isang tayo kukuha niyan. Tapos sabihin mo, by the time matapos ang termino mo, walang magugutom. Tingnan mo, ang PSA survey ng Philippine Statistics, 15.7% of Filipinos are living below the poverty line. That's more than 15 million Filipinos. In a recent survey, 50% of Filipinos, or 50% of 112 million, say that they have suffered or are suffering gutom. Oo, So involuntary sa food hunger. production, bagsak talaga. Hindi lang bagsak, talagang 6 feet below the ground itong mga promise na ito ni BBM. And Okay. smuggling sa sugar, sige pa. Smuggling sa sibuyas, technical smuggling dyan kaya hindi makakolekta ng tama Dinideclare lang ng ganito lang, pero yung tax dapat ganitong babayaran. Okay. Yan. 2022. One pa lang yan, Food sa production. Yan, Oo. talagang, tingnan mo, unemployment, kaya gutom. Gutom, kasi wala naman trabaho. Yeah. Diba? 2.5 billion, walang trabaho. Anong ginagawa niya? Diba? Wala rin naman siya. So, he cannot even curb inflation. He cannot even provide jobs. And he cannot even make our food cheaper. Why do you think Thailand, the people are not complaining? Because their food is very cheap. You go and eat in Thailand, kahit sa karinderya, only rice ka nauna pa tayo dyan sa kanila sa International Rice Institute. Sa atin lang yan, sa UP nag-aral, yung mga ano na yan. Mga Thai. Yung talagang pinaka pasabog niya last year. Mahiya naman kayo. Na yung mga anak, kayo siyang magbabayad ng mga utang dahil yung mga pondo ninakaw ninyo. Bakit ka utang ng utang, BBM? Yan ang problema sa'yo. 19 trillion na ang utang. Hindi namin alam saan napupunta ang pinag-uutang mo 18.5 at least nung kay trillion. Duterte, alam namin na napunta sa COVID na gastos di ba? May corruption din siguro doon sa COVID na yan. Pero nangutang dahil sa COVID. 19 billion ang utang ngayon ni BBM, gusto pa niya dagdagan. So ito, he will go down in history as the biggest spender and biggest utangero in the history of the Philippines. Sabi niya, mahiya naman kayo, you will go to jail. Sabi niya, nasaan na ang first cousin niya si Martin Romualdez? Diba? Do you think that's going to be the answer if makulong po si dating Speaker Martin Romualdez? Siya ba yung kaabang-abang? Siya ang kabang-abang dahil siya talaga ang yung central figure kung sa ombudsman pa. Kaya nagagalit siya pag sinabing master plunderer siya di ba? Nagagalit siya bakit ka magagalit? Yun naman talaga ang tinawag sa iyo ng ibang news dyan. Pag kami nagsabi, masama kami. Pag iba ang nagsabi, okay lang. Ba't mo kami iyahabla? Habla ka lang, habla So talaga si Martin, dapat na BBM, pakulong mo na yung pinsan mo. Dahil pag hindi mo yan pinakulong at sibunuan, sasabihin ng tao, kinocover mo dahil kasabwat ka. At bakit nyo pinakulong si Marcoleta? Si Senator Marcoleta, pinakulong nyo nung binuksan niya ang Blue Ribbon Committee. That nag-testify yung 18 na former security guards ng Marines. Bakit? Dahil ayaw nyo matumbok kung sino talaga ang may utos ng mga yan. Yan ang masakit dyan na kinulong nyo si Senator Marcoleta, wala namang graft and corruption. Tapos si Martin Romualdez, na siyang pumirma ng budget na yan, na kung saan kinurakot nila yung mga flood control funds, ay hindi pa rin nakukulong. Si Zaldico, Yan. Nasaan ang rule of law dyan? Nasaan ang rule of law dyan ng fairness, equality? Yan ang problema sa iyo, BBM. Kaya wala na mag-invest sa iyo dito sa Philippines. Ako, Attorney Guazon, I was going to ask also about... Walang rule of law.
Oo. walang ease of doing business, Oo. graft and corruption, at ang flood control scandal, hindi pa rin na walang nakukulong. Bakit si Binoan? Ako, sakit ng loob ko talaga na bisita ko si Senator Marcoleta. Oo. Sakit ng loob ko talaga na tanda na may karamdaman doon ng init-init. Si Binoan naka-air condition dyan sa hospital, 3 months na. Oo. Aba, Binoan, walang maniniwala na ikaw ay pwedeng state witness. How about Zaldico po? Dapat. Lost cause na ba yun? Yung Kasama si Zaldico dyan. Oo. Pero siyempre, siguro alam din ni Zaldico na siya ang gagawin sangkalan, kaya hindi na umuwi. Di ba? Sabi niya, ba't ako lang? Inutusan niyo lang ako, sundalo niyo lang ako. Oo, pero Attorney Guanzon, kanina nga sabi rin po ni Ms. Cora Guidote, dahil po kailangan na ibalik. Ang gobyerno talaga nagpa-prime up po ng ating ekonomiya. At dahil nga dito sa Infrastructure. skandalo, infrastructure, paano po natin yan marireconcile, di ba? Kaya bumagsak, Oo. malaki ang unemployment. Correct. Dahil sa construction sector, Oo, sa naghinto. infrastructure, ay hindi na naglabas ng pera ang Pera. gobyerno itong 26. 25 at 2026. Oo. Dahil hindi si Vince Dizon sure kung hindi rin kurakutin Oo. ng mga taga-DPWH at itong mga contractors na ito. Tsaka by Correct. the way, Yes. bakit walang nakukulong dyan ng mga contractor, ha? Diskaya Sino pa ba lang. yan si CWS Party List Congressman Garjola at napakasikat niyan? Oo. Oh, sinasabi nga ni Lian Libistre na Leandro Libistre, Congressman na oo. parang merkado diyan eh. Oo. Nagbibintahan diyan ng project. Oh, yung nga rin sinabi ni Kong Tubi rin di ba? Oo, Pero tinutukoy nila lagi si Garjola eh. Bakit hanggang ngayon wala namang pinapile ang ombudsman kay Garjola? meron daw 6 na ipapangalanan ng mga Sa mga congressman. contractors. Yes, correct. Oo, kaya 6 daw. bakit 6 lang? Sa dami nila. Bulacan lang, ilan sila? Oo. Bakit ganun? Bakit 6 lang? Hindi dapat tayo makontento. Lahat sila. Oo. Lahat sila. Para kung gusto mo, BBM, mag-reset ka, lahat sila ipakulong mo, pati pinsan mo. Sabi mo, kahit sino ka, mag-anak mo, ipakukulong mo. Oo. Kahit man yan man lang magawa mo sa taong ito, Okay. ay masasabi mo na Pero yun ikaw na nga. ay tunay na Oo. leader. Pero Attorney Bing nga, sabi nga ni Cora Guidote, parang nga di ba, natatakot maglabas po ng mga proyekto dahil nga baka yun ang gamitin na pangkurakot. Kailangan ba natin ituloy o itapusin na lang muna yung termino po ng ating Pangulo at magpatayo na lang tayo kung ano lang ang kailangan? Yun na nga eh. Kung anong kailangan dapat, pinatayo nila. Bakit sila naglagay ng katakot-takot na 1.9 trillion na flood control projects? Dahil kukurakutan nila sa kickback dyan. Magnanakaw kayo. Hindi po, ang DPWH Wala, budget kaya- is 530.9 billion. Sabi. Oo. Pero there is an estimate, 1.9 trillion lahat. Kasi yung allocable, non-allocable, tsaka yung mga unprogrammed funds. Oo. Pat, Oo. kalimutan mo yung unprogrammed funds Unprogrammed, Doon oo. nang galing yung kinurakot nila, naglagay nila sa flood control Hindi maliban sa DPWH budget. Imagine 30% goes to corruption. Oo. Sa 2 billion mo ng mga projects sa infrastructure. Sa 30% magkano yan? 600 billion? Yeah. Ha? Kaya sinampal sa mga botante yung perang yan Nung kapanahunan talaga powerful si Martin Romualdez na ang tingog party list ay naka 3 seats Oo. Abot pa kung saan-saan Oo. Region 8 lang siya, abot pa siya sa amin dun sa Visayas. 2nd district ko At kasi speaker siya. Kaya wag niya sabihin na hindi siya kasama dyan. Oo, Kasi oo. siya naman ang pumirma dyan. Oo. But sa pirmahan, sinasabi nga na hindi naman pwedeng walang pananagutan si BBM, aminin naman niya para makasimula siya uli sa atin. Nung account naman siya na siya rin naman ang pumirma ng 2025 budget kung saan nandun naman yung mga insertion na yan. Oo. So, what do you have to say now, Attorney Bing? Kasi nga, yung impeachment trial po ay patuloy, nag-umpisa na po. At yung ating saligang batas, saligang batas, yung ating bansa, very divided na po ngayon. Oo. Very polarized Very tayo ngayon. polarized Puro tayo because- kulay. Oo. Puro kayo kulay. Ang mga LGBT na lang masaya. Lahat kulay. Rainbow. Puro kayo kulay. Mag-isip naman kayo. Oo. Dapat issues isipin nyo, hindi Kaya yung nga, personalidad. what are your thoughts po on the ongoing impeachment trial po? Ako araw-araw ko pinapanood yung mga
testigo nila dyan. Yeah. Sa ngayon, wala pang, sa palagay ko dati naman akong naghuwes sa COMELEC, sa collection cases. Sa akin, hindi nagtagumpay ang prosecution dyan. Kasi iba naman yung mga pasabog-pasabog ni Matibag. Akala ko fireworks, yung pala Twitis. Which one? Which one yung ano? Sabi niya may grave threat, Yeah, which to is a the violation of the Constitution. Pero inamin niya rin na wala silang alam na assassin. Oo. At tinanong siya, May inimbestigan daw, 20. bigla na lang siya nag-produce ng anim daw siyang person of interest. Ano ba talaga, kuya? Meron ba talaga o wala? Nung time na pinail itong impeachment complaint, meron ba assassin? Wala, di ba? Afterthought naman yun ang ginagawa mo. Mag-English nga ako dito. That's an afterthought. Afterthought. That's why your credibility is very, very low, Matibag, because your wife is also a congresswoman who endorsed that impeachment complaint. Why is it that you make us believe that you are some sort of a expert, powerful, small letter God there in NBI, and you can you'll file cases against Cayetano, you'll file cases against. Yan ang sinatawag ko kanina na napakasakit sa demokrasya, yung rule of law ay binabastos nyo. Wala na kaming masandalan na batas dahil ang mga interpretasyon ay sa inyo na lang. Pero yung kaso ni Marcoleta, talagang galit ako dyan Dahil wala talaga yan Kaya lang talagang gusto nila, pagbukas ng impeachment, wala na si Marcoleta. Nako, okay. Yan ang nangyari dyan talaga. Oo, ma'am. Speaking of the impeachment, ayan, araw-araw po natin binabantayan yan, ano. Ito po nga, does it, in your opinion po, bilang isang abogada nga, nakaka-apekto po ba ito sa political powers po ng ating bansa, political, what do you call this, capital ng ating bansa? Kasi, Ayan nga siyempre ma'am, di ba, Oo. ang pag-unlad po ng ating bansa, for example, lagi niya yung sinasabi sa kanyang mga SONA, yung mga pangako niya, yung mga prioridad niya ng mga batas. Dahil po sa nangyayaring impeachment ngayon, ano po ang malaking epekto nito sa political capital para maipasa yung mga prioridad nga po na batas? At nanonood naman po ang foreign country sa atin. Na yung mga rally na yan, sabi nila, ano yan, walang mangyayari yan. Hindi totoo. Dahil nanonood po ang ibang bansa sa atin. Nanonood pati yung mga nagpautang kay BBM. Ba? Nanonood sila, alam nila na mga tao ay tumututol na sa korupsyon hanggang ngayon ay walang nakukulong na malaking isda. Ngayon, ang impeachment na ito, it's really causing Divisiveness. not only divisiveness, but yung everyday ang mga tao, nakausap ko mga grab driver, mga vendor, iniisip nila sa ganitong sitwasyon namin na mahihirap kami. Yan ba naman yung impeachment pangunahin nila, attorney? Unahin nila yan, kuya, kasi para guluguluhin nila tayo. Hindi na natin maisip na ang corruption nila. Diba? Hindi nila maisip na itong Pilipinas ay wala nang nag-i-invest sa atin. Pero, Attorney Bing, gusto, parang naano ko sa inyo, yung legasiya ng ating Pangulo, wala siyang pakialam sa legasiya na iiwan niya. Wala! Wala. Kasi diba, Magyari lang yun, mag naisip niya, I want to leave a legacy. Wala na, kahit anong legacy mo pang project dyan, gusto mo, magtayo ka ng rebulto mo hanggang Mars, walang maniniwala sa kay BBM. Kasi wala nang trust ang tao, negative na. walang redeeming value po ba? Wala na. Kaya mahirapan na siya 23 months talagang kung iniisip niya nang na humingi siya ng patawad sa atin sa ginawa niyang ito. Peace and order po. Ay gumawa na siya ng mga steps na hindi yung dinidiktahan lang siya. Oo. How about the peace and order situation? Do you think that now, despite po yung sinasabi nila bumaba po ang criminal rate dito po sa ating bansa. Wala Ano na sabi mga niya? extrajudicial. Yan po yung mga PNP. reports po. Opo. Oo. Siyempre, PNP, sasabihin niya, bumaba crime rate. Kung hindi, babawas yung gadget na. So, hindi po kayo naniniwala Hindi ako na... naniniwala dyan. Kasi yung mga manicurista ko yung mga babae sa parlor, na dati sinasabi, naku, attorney, ay talagang wala nang addict sa amin. Talagang pati yung mga lasinggo.
Ngayon, balik na naman mga adik, kaya sinusundo na naman ako ng asawa ko doon sa Esconita. Just go to the ground. Huwag na Yeah. tayong mga crime rate dyan. Kasi you can manipulate the figures there. Ang punto doon, pakinggan nyo yung mga tao, tanungin nyo sila, do they feel safe? Tayo, we feel safe. We ride our own cars, Yeah. we take the Grab. Yung mga tao, yung mga babae na umuwi ng gabi na, kasi galing sila sa trabaho nila, night shift sila. Do they feel safe? They will answer you, no, I do not feel safe. Okay. Kaya ako, personal ko yan na tanong sila Kaya sumasakay ako ng Grab dahil sinusurvey ko rin yung mga Grab driver. So sa inyo, bagsak si PBBM sa peace and order, bagsak siya sa food security, Sabi niya, food wala siyang production. EJK. Oo. Sabi niya. Oo. Oo. Hindi ko naman alam bakit nagrarally yung mga kaliwa doon sa amin sa Negros na may pinatay sila doon na NPA daw. Di ba EJK yun? Hindi ko alam kasi wala akong, hindi ko na-study yung figures na yan sabihin mo na wala ka ngang EJK, pero wala ka rin hair follicle test. Hair follicle test. ma'am. Alam mo, habang nasa isip ng tao na si BBM ay addict sa cocaine, ay wala silang tiwala. Dahil siya ang commander-in-chief ng ating military. At dahil siya ang dapat leader natin sa economic recovery. Kung ako sa kanya, magpa-hair follicle test na ako. Para tapusin na tapos natin na. ito bago ako mag-end ng term. Sasabihin ko sa inyo, Okay. Okay, ma'am, when it comes to education naman po, alam natin na every SONA, ayan po isang prioridad ng ating administrasyon. Pinakamalaking budget po natin sa edukasyon This po year, napupunta. napunta. Ano pong masasabi niyo po sa lagay ng educational system? Ano yung kailangan nating singilin kay Sabi BBM? ni BBM, Ano I po will yung build singilin? 1 million classrooms. Tingnan nyo sa soda niya. Ngayon, 534,000 lang na build niya. May teachers doon na nagtitext sa akin na wala na silang silya. Pwede ba mag-donate na lang ang mga private na mga tao, ng mga alumni ng mga public. So ako Cadiz West Elementary School ako valedictorian ako doon sa aming Cadiz West Elementary School walang silya, yung mga sa bukid. Ano ba yan? BBM, 1,534,000 lang na bill mo. Di 50% lang. Nasaan ang pera? Nasaan ang pera? May 2 years pa napakalaki. po. Ha? May 2 years pa. Baka kaya Naman. mahabol. Oo. Overtime sila lahat ngayon. Yung mga private partnership. 1,000 yun na classrooms, sa loob ng 4 na taon yun. Nagulat nga siya nung SONA siya, di ba? Na biglang, how many houses houses did I build? How many? 22,000 po. Aray. Hindi, yung mga... Akala ko ba public housing million-million? Hindi, dapat 6 million pero 1 million na lang binabaan nila kasi nga sobrang taas ng 6 million. They realized that it was impossible, no? To build 6 anong million klaseng homes. gobyerno Kasi ito? 10 trillion nga, sabi nga ni Miss Cora Guidote. Kaya doon po talaga isang promise niya na hindi talaga niya naipatupad. Baka naman binaba nila yung number nila dahil di triple naman nila ang cost ng construction. Yan nilang nakaw Yan Okay. ang problema mga kababayan, yung nakaw. Diyan talaga tayo nagpo-problema yung nakaw na yan, di mapigil ni BBM Oo. Pero yung aside from the education sector po, yung health, in terms of health, yung universal healthcare system po natin, maski na papaano, no? Ibalik Marami nila na silang ang mga... 60 billion ng Pinabalik namin sa na po. PhilHealth. Oo, pinabalik na po, di ba, ng At sabi ng Supreme Supreme Court, wag na kayong... Hindi pa sila balik ng buong 60. At sabi, wag na kayong magdagdag. PDIC namin, isoli nyo. Bakit ganyan? Lahat na lang kukunan nyo. Itong Maharlika funds, nasaan na yun? Pera din naman ng land bank yun. Diyan kami nagpipensyon kung mag-bank Bank cash run. sinong babayad ngayon ng pensyon namin? Di ba? Ma'am, speaking of PhilHealth, bukod po sa, di ba, pinapabalik nga po ng Korte Suprema yan, sa tingin niyo po ba sa isyong ito, dapat may papanugutin din po? Sa PhilHealth? Opo. Oo naman. Hindi ba yan may malversation yan na kaso yata? Hindi ko alam anong status doon. Ang point doon is, bakit mo naman BBM ginawa yan? Alam mo naman yung PhilHealth lang inaasahan ng mga tao, kukunan mo pa. Sabi niya, reserved na yun. In the first place, that's not allowed by law. In the second place, kaya nga yan reserved. Dahil in case na kailangan na natin dagdagan yung mga benepisyo sa nagka-cancer, mga batang may cerebral palsy, abay,
Yun nga, ang batang cerebral palsy, hindi man lang mabigyan ng PhilHealth ng libreng nebulizer eh. Oo. Pambira. Ano yun lang natin, para kasi sabi ni Attorney Bing, hindi pa nababalik. Naibalik na po, full remittance has been made in May 2026. Oo. And PhilHealth confirmed that the entire Yes, but 60 it doesn't billion mean that has been transferred. It doesn't mean that no crime was committed. Oo. Kasi when you transmit that, remit that money to the National Treasury and it was not for that purpose. That is malversation. Oo. Diba? Kaya nga 'di ba si Dr. Liachon ay nagsampa ng kaso laban nga kina ES Ralph Recto Na because at the time dinismiss naman he was yung DOF. ombudsman. Oo. Yan ang tawag na rule of law. Di ba? Oo. Ang hirap naman ng ombudsman natin eh. Inuuna pa si Marcoleta kaysa doon sa mga kay Martin Romualdez. Kaya lang, sabi nila, kailangan daw kasi mag-prepare ng Case mabuti. build up. Kasi itong si Martin, ang dami-daming abogado. Gusto pa nga niya mag-apologize yung sino na yun. Ba't ka ba apologize sa'yo? Ma'am, since ang bottom line natin, mukhang ang problema nga ay korupsyon, no? So, sa palagay niyo po ba, sapat na po yung umiiral natin na anti-graft law and their Hindi. code of conduct? How can we Ako revisit nga, this? gusto ko, magpasa ako, pala rin ako mag-senador. Gusto ko yung final dati ni Senator Miriam Santiago because I was her chief of staff. Yung RICO, anti-racketeering law. Ayan, no? Anti-racketeering. Kasi itong mga uso ngayon ng mga ito, ang mga pera natin na nakaw nila, binibitcoin nila eh. Wala kang bank transactions. Bitcoin, nandun na sa labas. Yun na nga, para hindi na Kung matrace, no? racketeering, wala nang problema. Kahit wala kang hindi naman covered dyan ng bank secrecy yung Bitcoin na yan. Kaya utak. Napaka-utak mo talaga. Alam mo na kung sino ka. Nako, ma'am, sa tingin, yung ating bang constitution, may sinasabi po ba siya hinggil po sa panagutan ng ehekutibo pagdating po dito sa mga korupsyon na kaso? Oo, kasi nga, public office is a public trust. They tried naman eh. Pero, bogus kasi yung filing ng impeachment na yun. Tao din naman ni Bongbong yun eh. Para sa within 1 year, wala na uli makapile against him. Pero, may pananagutan. Kaya ayaw niya manalo si Sara. Kasi, di ba, mananagot siya. Pero, hindi naman ho pwedeng ganon. So, dapat ho, ngayon na kayo, mag-ayos kayo, maayos kayo. Attorney Bing, do you think also na dapat i-revisit na talaga yung anti-political dynasty bill? Hindi na i-revisit. Yung ginawa nila? Oo. Risa Ontiveros, na second degree lang? Dapat maipasa. Whatever version. Anong klaseng political dynasty bill yan? That's ibig sabihin ay na-co-opt kayo dyan? Papasa-pasa kayo ng anti-political dynasty hanggang second degree lang? Asawa lang? Magkapatid lang? Sa anong pinsan? Paano ganun? Mas gusto ko pa yung sinasabi ni na Commissioner Louie Guia, yung kasama ko dati. Sa Comelec. Dapat isa lang? Ang pwedeng isa lang? tumakbo. Kung isang Marcos lang dyan sa Ilocos Norte, isa lang. Di ba? Kung ako, payag din ako dyan. Kung ako isa lang, hindi na mag-board member yung kapatid ko. Okay. Bakit? Ibigyan nyo naman pagbigyan ng ibang kakataon. mga tao na magagaling naman, makapili naman ng tao. At saka ang problem talaga sa political dynasty ay corruption eh. Yeah, kaya nga Kaya yung pasapasya sila ng bill na walang kwenta. How about party Huwag kayo list? maniwala dyan. Lang yan, pa-epic-epic lang yan. Kasama dapat ang party list doon. Dapat kung Party congressman list na sila, reform. o gobernador na sila, hindi na sila maglagay ng hindi party. na pwede rin. Pambira naman si Romualdez kulang na lang driver niya gawin niya ding Kasama pa, party list representative. Tsaka dapat, ako ang gusto ko, amen yung party list law na yan, isa lang. Hindi na 3 nominee. Kasi itong mga congressman na to nang pumasan yan, puro lahat din greedy. Yeah. Alam nila, kontrolado nila yung district na province na, buy one, take one na lang yung district I nila. agree with you na By- dapat by one the seat vote lang. for congressman, buy one, take one na sa party list dahil anak niya rin naman yun. So, Ito naman, BBM, sabihin mo naman sa kanila ngayon na mahiya naman kayo. Diba? Kaya nga dapat talaga yung party list at saka dapat manguna si BBM, sasabihin niya, ako, anti-political dynasty ako. Isa lang. O kaya Isang Marcos hanggang lang. first cousin, hindi pwede.
bahala na magbunong braso si Sandro doon sa first cousin niya, kung sino sa kanila, di ba? Pero Okay. isa lang. Oo. Oo. Attorney Bing, we don't have much time, pero baka meron po kayong last words na gusto nyo pong i-share with our viewers and listeners po kung anong dapat sabihin po, anong inaasahan po natin sasabihin po ng ating presidente, ano po ang gusto nating makita in his last 2 years, in his the last stretch of his presidency. At saka siguro, attorney, kung ano yung dapat natin bantayan bilang mga mamamayan. Oh, babantayan natin. Hindi lang yung promise niya noon, kundi anong pang gagawin niya in the next 23 months. Di ba? Sa anti-corruption. Anong gagawin niya? Di ba? Anong promise niya ngayon? Oh, sino makukulong? Abay, kung ayaw mo mag-name names, at least man lang sabihin mo sa amin anong ahensya. Ang dami pang ahensya dyan ng corrupt, ba't hindi nyo rin iniimbestiga? Diba? Pero unahin nyo na yung flood control. Yun talaga, nakasira talaga. Nakasira talaga sa Pilipinas at yun ang dahilan ng gutom ng ating mga mamamayan. Would it have been better na hindi siya ang nagsiwalat? Kasi gusto niya siya, para kunyari, hindi siya kasabwat. Oo. Kaya pero nga. may State Department report na yun eh. Oh. In fact, they're not, I've been saying that and they were not refuting it. Oh. There was a State Department report na talamak yung flood control corruption. Hindi lang nga yun eh. Meron pang mga ibang agencies na sinabi doon eh. Oh. Kaya, bago pa siya sitahin ng Amerika, nauna na. Inunahan na niya. Oh, hindi naman niya in-expect na itong si Saldico ay bumaligtad. At sinabi na siya rin naman binigyan siya ng 25 billion na kickback dahil naglagay si Amina Pangandaman ng 100 billion na insertion ni BBM according to Saldico. So, Saldico po was really a scapegoat. Yeah, actually they made him escape so that he cannot testify whatever, so they're safe. Kaya lang nung nag-open na yung Blue Ribbon ni Senator Marcoleta, ang laki ng pasasalamatan natin kay Senator Marcoleta. Sir, salamat sir. Kasi dyan nung nagsimula, ni-realize ni Saldico na imbestigahan na ito, gagawin na kung sangkalan ng mga ito. Which is correct. Sinabi talaga ni Martin na wala akong kinalaman dyan. Sa small committee, sila nung ni Saldico yan. Bakit nga ba? Ang iba, hindi nasasambit. Kaya Grace po. Di ba si Grace po, Finance Committee Chair din ng Senate? Bakit si Saldico kasama? Si Grace po, hindi na-imbestiga. Di ba? Okay. Si Grace po din, meron din party list. Political dynasty law. Dapat isa-isa interviewin. Ikaw ba isang-ayon dito? Isang-ayon ka ba na senador ka na, party list pa yung anak mo? Di ba yan sinasabi ho ng iba, katakawan na yan. Ano po masasabi ninyo? Kaya po tayo, mga kababayan, wag na natin silang paligtasin. Kasi hindi naman ho pwede ito eh. At the next 23 months, it can just get worse. It's not gonna get better. The economy is not gonna get better. Even yung poverty is not going to get better. So, it is our duty, di ba? To demand Vigilant. from our government, di ba? We have to make good bantay. governance and Yeah. anti-corruption. It is our right, di ba? Ayun na, we have to keep calling out. Kaya media is here, di ba, to always call out pag may nakikita po tayo mga hindi ka nais-nais, mga kapuna-puna, para po talagang mas maging matino, mas maging sila, kumbaga mas maging maano sa mga gawa nila para po sa kabubuti po ng ating bansa. Maraming salamat po, Attorney Bing. You were very, very animated and very vocal today. Wala, Ricky and I were speechless. Well, I'm always animated, di ba, Ricky? Because if I am in slow motion, I get bored. In slow motion, you get my bored. brain will fall asleep. Kaya mga kababayan, Gising na. Gising-gising lang, ha? Okay.